Nako, heto na po mga kaubayan, flood control hearing, sisimulan na. Kabado na sila. Aba, kasado na mga kaubayan ang hearing sa Blue Ribbon, SP Cayetano, gumalaw na. Mga Bersamin, 18 Marines, Saldico, ipapatawag. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin muling i-play yung video, pasadahan po muna natin itong mga nagtitrending na balita dito po sa social media. At eto nga mga kaubayan, no? Ito po ay mula po sa Tacloban mga karibyo natin. Ang Office of the President mga kaubayan ay namigay ng gulay. Aba, oo. Eto mga kaubayan, pakinggan po natin to. Ada sobra miling mga pamilya didi ha syudad dito Tacloban at kumarawat yanahin mga utanon tikang. So, translate din po natin mga kaubayan, no? Nasa 1,000 na pamilya raw ang nabigyan, no, ng mga gulay mula sa Office of the President mga kaubayan. Office of the President. Hindi nga mga pamilya nagukoy ha Old Kawayan, Santa Elena, Salvacion nga Baglao. Nga ang mga utanon nga ginhatag ito ng Office of the President in gin-source out nira ha mga paragpuma o mga farmers organization dinhi ha probinsya Leyte. So gad ha syudad hito Tacloban nga syudad hada Baybay. Kaya tungod ini nga buli ini ang presidente dito kami pumalitan mga farmers kay di ba makuri manggod yan at gasolina. So ginipalit namon ini ang mga farmers para diri ni hara gumasto hing gasolina pagkadto merkado ngan ginpapanhatag namon ini liwat haiyo nga mga mas nanginginahang ilan. So, wag na po natin tapusin mga kaubayan, no? So, to cut the story short mga karibyo natin, namigay po ng gulay ang presidente sa Tacloban. Okay? Yung mga hinarvest din daw mula sa probinsya, yung kanilang ipinamigay, binili nila sa mga magsaka at ibinigay mga kaubayan sa ating mga kababayan na mga nasa Tacloban mga karibyo natin. So, okay, o, diba? Napakaganda po niyan kasi unang-una bibili na yung mga gulay ng ating mga kababayang magsaka, tapos mapakikinabangan din ng ating mga kababayan. Pero, teka lang, hindi kasi maiwasan nating isipin mga kababayan na, di ba, kilalang kilala pong administrasyong ito sa mga korupsyon, di ba? Ang tanong dito mga kababayan, magkano kaya ang ginastos nila dito? Baka sabihin nyo naman 1 bilyon ang ginastos nyo dyan, ha? Tapos yung mapupunta lang pala sa taong bayan, nasa 10%, 1% lang. Diba? Gaano kalaki ang budget dito sa gulay na ito? Ay grabe. Mula Luzon, pumunta po ang Office of the President sa Tacloban, mga kababayan, para mamigay ng gulay. Aray po. Naghihirap ba kayo sa gulay? Pwede kayong magtanim ng gulay dyan. Ano po ba talagang pinakakailangan ninyo dyan? Gulay po ba ang pinakakailangan ninyo dyan? Diba? Ay, nagtatanong lang po tayo mga kababayan kasi gulay po yung kanilang dinala. Gulay po yung kanilang pinamimigay na ayuda. Sabi po dito ni Melody, diri kunta i-mention kung hin o na politiko anan hatag. Kaya diri manala ito. Ira personal na kwarta. Pag ako mag-news, ito sisigmong ko. Panhatag ha gobyerno natikang haaton buwis. So yun nga mga kababayan, sabi po dito ni Melody, hindi dapat i-mention yung mga politiko. Dapat sabihin daw, galing sa buwis ng taong bayan yung pinamimigay nila. Correct. Alright. Sabi po dito, Duterte, lagi hapon kami. Okay, sabi po ni RJ, kahit binigyan na po sila ng gulay, Duterte pa rin po sila mga kababayan. Ayan, palakpakan po natin. So ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan dati pera po ang binibigay nila. Siguro ko mas malaki po ang kickback sa gulay mga kababayan kaysa po sa pera mismo ang ibibigay na ayuda. Aray ko po. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below at pasadahan din po natin ito mga kababayan bago po natin i-play yung video, no? Ito pong si Ngiwi, sabi niya po dito, kung hindi mai-impeach, okay, kung hindi ma-impeach si Sara sa Senado,
asahang magre-rebelde talaga ang mga tao. What? Kayo ba mga kababayan? Ha? Totoo ba ito? Tinatanong lang ako ha. Ayon po yan kay Representative Persis Sendanya. Magre-rebelde daw ang taong bayan kapag hindi ma-impeach si Sara. Huwag nyo na kaming idamay. Diyos ko po. Diba? Huwag nyo na kaming idamay sa pagiging rebelde ninyo. Oo, ma-impeach man o hindi si VP Sara, rebelde na ang pagmumuka ninyo. Diba? Yun po ang totoo. Ha? Huwag nyo na kaming idamay ng taong bayan. Diyos naman, ha? Dinadamay nyo pa yung taong bayan sa mga kalukuhan niyo. Kung rebelde kayo, magpaka-rebelde na lang kayo. Huwag nyo na kang idamay ang taong bayan. Di ba? Nako. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Yolera, yan naman talaga ang alam mo, magre-rebelde. Ayan. Sabi po dito ni Francisco, corn beef kayo. Correct. Wag nyo nang. Sabi nga ni former President Duterte, wag nyo nang subukan. Di ba? Ang tawag sa buhay nyo, may dugtungan nyo lang. Ha? Sabi po dito ni Chan, kayo lang ang magre-rebelde. Kasi hindi na sila magre-rebelde kasi rebelde na po talaga sila. Di ba? Sino kayang mga taong sinasabi nito? Correct. No? Yung mga kasamahan niya siguro mga kababayan ang sinasabi nitong inayupak na ito mga karibin natin. Alright? At eto mga kababayan, pagbigyan niyo po ako. No? Ito pa, isa pa. Yan o. Sabi po dito ni Senator Amy Marcos, tinawagan ko ang aming Senate President Alan Peter Cayetano, buksan na ang Blue Ribbon Committee, tanggalin lahat ng takip sa flood control, corruption, ipatawag ang 18 Marines, si Saldico, ang mga bersamin, ilabas na ang katotohanan. Ayan, palakpakan po natin. Nako, magsisimula na. Ha? Mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee. Ha? At eto mga kababayan, sigurado po tayong walang pro-protektahan ito. Walang pagtatakpan di tulad po ng dalawa. Oo, na si Tuta Soto at si Pinky, di ba? Na protector ng mga flood control personalities, di ba? Yung mga big fish. Alright? Ito po naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, kayo ni BBM ang mastermind, mga hangol sa ogmalita man, jud mo, mga demonyo. Ayan sabi po ni Erglo. Sabi naman po ni Viernes, yan dapat. Sabi po ni Vilma, umpisanan na. Magtrabaho na po kayo. Tama na yan. Agawan sa pwesto kasi bias yung mga naunang nakapwesto. Merong kinikilingan at preno-protektahan. Correct ka, di ba? Tama, buksan ang usapin sa flood control kasi matagal nitong natenga. Di ba? Matagal pong natenga ang flood control kaya ngayon lang tayo sabik na sabik ang taong bayan. Ha? Sa bawat salita sa mga investigasyon sa flood control na magtuturo, mga kababayan, dito po, okay, sa mga mastermind, diba? Sabi pa po dito, yan, ipadali ninyo kasi may plano palitan si Cayetano, correct, yeah? Marami pong sumasang-ayon dito po sa gustong mangyari ni Senator Amy Marcos at yun din naman po ang sinisigaw ng taong bayan. So, yan mga kababayan, kayo ba? Ay syempre, tatanungin ko pa rin kayo. Pero alam ko nang sagot nyo kasi excited nga kayo. Payag ba kayo na simulan na ang Blue Ribbon Investigation dito po sa flood control? Syempre, papayag kayo yan. Diba? O yan mga karibin natin, eto na, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Baka may isa doon na hindi na present sa kanila sa pananaw ng majority. No? Dalawang justices lang ang kulang namin kasi 96 votes. Kung meron pa kaming dalawa pang ma-prove kasi klaro na ngayon yung DOJ nagsabi na talaga na ipatakip na talaga si Senator Bato de la Rosa. For all you know, Allah subhanahu wa ta'ala may create a magic at makumbinsi yung ibang justices. Dalawa lang ang kailangan namin, maging 8-7 na yun. So hindi po natin dapat i-equate na pag na-deny yung provisional remedy ay talo na kami sa main case. Okay. Yung attorney, in your statement yesterday or the other day, you said that the case is about constitutional rights. But there's a former police chief and senator
have a higher expectation to obey the rule of law, especially when authorities are publicly searching for him. Anong dahilan bakit hinahanap siya? Ay, siya natabato naman, dahil malinaw naman eh. Susundin niya yung rule of law. Yung rule of law natin dito sa ating bansa. Kasi tayo isang malayang bansa, sir. Kung yung warrant of arrest na binabandera nila galing sa ICC, walang kwenta yan. Pampunas mo ng pit yan. Dapat ibigay yung kay sir eh. Yan siya nag-interview kay Atty. Torre. Walang kwenta yan. Pambihira ka naman, oo. Okay, and the question is, Well, isn't he expected to obey the rule of law as a senator? well, And, they can claim good faith. They can claim good faith because their superiors are ordering them to, arrest Senator Bato. But I do hope that there is also a concept that if the order is void on its face because they know that a person, a Filipino, can only be arrested on the basis of a warrant issued by a local judge, then I would contend otherwise, and they can have a legal reason, but I would not, even I, hesitant to advise that to our local police officers. So, Because I'm very sure they will be facing cases if they will not also follow. So, ibig sabihin po niya na Atty. Torion, hindi po magpapakita si Senator Bato de la Rosa until a local court issues a warrant against him. Or if a local court will issue a warrant of arrest, there is a big probability that he will appear because before such is issued, may mga probable cause determination man yan eh. Merong executive determination of probable cause. So, delikado pa rin to mga kababayan. Paano po kung kausapin nila? Di ba? Yung Korte Suprema, mga kababayan. O sige, magkakaso kami pero palabas lang ito. For example lang, hindi ko sinasabing ganun ang mangyayari. Pero di ba, there are possibilities na gamitin nila yung judiciary just to get Bato out of hiding, mga kababayan. No? Para mapalabas si Bato, o sige, kasuhan nyo dito. Paano kung ganun na mangyari, mga karibin natin, di ba? Ako, Senator Bato, magano lang, tago na lang muna. For example, magtago na lang muna hanggat hindi pa iba yung presidente. Saka na siya lumabas pag presidente na si BP Sara para sure, no? Na magkaroon talaga siya ng hustisya. Kasi, delikado eh. Di ba? Huhulihin yan eh. Igagaya yan kay former President Duterte. Hindi na po yan ibabalik sa Pilipinas, mga kababayan, no? Yan po ang sinasabi ng ating mga kababayan na naka-witness sa ginawa nila kay former President Duterte. Nako. Meron ding judicial determination of probable cause. The judicial determination of probable cause must come only after there is an executive determination of probable cause. And in our jurisdiction kasi, sir, maling-mali po yung sinasabi na may due process naman sa ICC. Kasi Wala. dito sa atin, accusatorial. Sa system, ang sa ICC, inquisitorial. Secret po yung preliminary examinations nila. Yung investigations nila, secret. Pati nga yung warrant of arrest, secret eh. So how can they say that there is a due process? It will be the very first time that Senator De La Rosa will be accorded due process when the foreign warrant of arrest is localized, meaning it is now being sought to be affirmed here in the Philippine jurisdiction. So, attorney, ibig sabihin, kung may local warrant, there's a big probability that he will show up. But it's not. Yes. But it's not a Yes. guarantee that he will show up. It's not a guarantee, but based on our conversation, he told me kung merong if the Philippine Constitution will be followed, if the rules of criminal procedure will be followed, because we are an independent country, he will face it. I'm certain of that. Okay. Now, attorney, kasi doon sa statement nyo rin the other day, you framed your SC petition as a fight for every Filipino. But of course, attorney, many families of drug war victims po, Yan na naman. Yung walang humpay nilang naratibo. Yung mga war on drugs victim. At mga sindikato po pumatay dyan siya. Mga sindikato gumurgo dyan, okay? Lang nga kayo, hindi nyo na ba kayo natapos sa naratibo yan? Kasi di ko nga kumurgo sa mga yan. Mga nag-internal cleansing yung mga sindikato noon. Kunyari ako, nagtutulak ako. Yung amo ko, talagang pagka nahuli ako dahil sa sobrang takot ko, pwede ko siyang ikanta.
Ang gagawin ng amo ko, siya na mismo gugurgur sa akin. Kalagyan ako ng placards, ititip ako kung ano-anong kalokohang gagawin nila. Hindi si Digong ang gumawa nun. Ito naman si Sher. Ay, ayan kasi, ano ho yan, pagka inulit-ulit-ulit, magmumukhang totoo kahit kasinungalingan na yung mga drug war victim. Walang biktima ng drug war. Alam niyo kung sinong biktima dito? Mga biktima dito, yung mga ordinaryong Pilipino na peperwisyo dyan sa mga walang yung drugista na yan. Okay? Yung mga ganito kasi yan, sir. Ha? Doon pa lang sa paghawak mo, pagpasok mo sa hanap buhay na yan, alam mo na illegal. Kung sakaling magurgur ka dyan, anong human rights? Pinasok mo yan. Ngayon, kung ikaw ay nakatayo sa daan, bigla ka nalang tinumba ng isang pulis, doon may problema tayo doon. Dahil yun, walang ginagawang masama. Hindi yung hindi yun nagtutulak. Halimbawa, yung ordinaryong naghahanap buhay, nagtitinda ng tao, biglang pumlakda sa kalsada, tinumba ng isang pulis. Human rights yan. Pero pagka yung nagbebenta ng droga, pambihira, illegal yung ginagawa niya. Yung pagbebenta ng droga at ano bang magandang halimbawa na talagang yung pagbebenta Ang pagbebenta po ng ng bawal na gamot mga kabayan ay para ka na rin pumapatay niya ng sa kapwa mo no? Habang tumatagal mo siyang pinagbebentahan, pinapatay mo unti-unti yung katawang lupa niyan mga kababayan. Hindi lang katawang lupa, pati yung espiritu niyan mga kababayan na ginugurgur mo na rin. Diba? Kasi walang matinong tao na dodroga mga kababayan, diba? Kung matino ang pag-iisip nila. Diba? Lahat po yan siguro mga kababayan ay may something, alright? Nako. Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.